Isang pagtitipon ang inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Binundok at sa daang Anluwage. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago at higit na kilala siyang maginaw at bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Halos puno ng tao ang kabahayan, nagkakasama sa isang pulutong na sina Padre Sibila, Padre Damaso, isang nakapaisano at isang kawal. Kaalis ko pa lamang sa bayan ng San Diego matapos ang aking 20 taong panunungkulan. May 6,000 mamamayan at batid ko ang lihim ng bawat isa. At nang ako'y paalis na, sino ang naghatid sa akin? Matatandang babae at ilan sa mga tersero hermano. Gayong 20 taon akong nanirahan doon. Wala pong kinalaman iyan sa desistang ko ng trabaho. Nabigla si Padre Damaso at halos mabitawan ang hawak na kopita. Ano? Hindi ba kayo nakakaintindi? Wala ba kayong paniniwala sa pagbabagong ginagawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ng aking paniniwala sa mga ebanghelyo, ang mga Indyo ay mapagpabaya. Pagpatawad niyo ang di ko pagsang-ayon. Ang inyong sinasabi, pumukaw sa aking damdamin. Labis ba ang mga taong yan sa pagkapabaya o pagtatakip lamang sa pamamahala ng mga sumakop ng aking narinig sa isang maglalakbay? Si Ginoong Laruha ang magpapatunay sa inyo na ang mga Indyo ay mangmang at mapagwayang bakala. Yan ang totoo. Wala nang higit pa sa mga Indyo sa kamangmangan at kawalang utang na loob. Napagawi ang usapan ng pulutong sa paglilipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego. Padre Damaso, kayo'y 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan? Hindi. Kung walang kalayaan ng magkura ay mapapahamak ang bayan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tinyente muli ng tanong. Hinarap niya si Padre Damaso at mariing nagsasalita. Kapag ang kura ay nagpahukay ng isang bangkay ng erehe, kahit na ang hari walang karapatan makialam ni magparusa. Dapat ninyong malaman na ang general ay kinatawan ng hari. Bawiin ninyo ang inyong sinabi. Kung hindi, bukas na bukas di malalaman iyan ng general. Nagkainitan sina Padre Damaso at tinyente. Namagitan si Padre Sibila sa dalawa. Siya nga'y hindi nangungumpisal. Ngunit isang kasinungalingan ang sabihin siya ay nagpatiwakal. Matapat siya sa kanyang tungkulin, sa Diyos at sa lipunan. May kaysa-isa siyang anak na nasa Europa. Walang dahilan upang siya ay magpatiwakal. Nang dumating ang kura sa San Diego, ay pinabugbog ang kodhitor at ipinahukay ang bangkay upang ibaon sa ibang pook. Nang mabatid ng general, ay inilipat sa isang bayan si Padre Damaso. Pagkatapos ay lumayo ang tinyente. Unti-unting nagbalik ang katiwasayan sa bulwagan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin, gaya na mag-asawang sina Dr. Espadana at Doña Victorina.